Mga kaibigan, isang magandang araw sa ating lahat, isang mabuting araw sa ating lahat mga kaibigan. Unang-una mga kaibigan, bago ho tayo ano ng ating ngayon, ay magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na kung saan binigyan ho tayo ng ating Amang Diyos ng mga maraming pag-iingat at pagliligtas po ng ating buhay mga kaibigan. Our topic today mga kaibigan ay tungkol po ito sa one of our followers in TikTok na kung saan ay kanya pong naitanong sa atin kasi ganito ganyan ang kanyang tanong. Ang sagot ko lang po dito mga kaibigan ay masyadong direct to the point at the same time which is ano mga kaibigan no, limited kasi hindi po ako expert ng batas. In the first place, I am not a lawyer here. What I'm doing is to share what is the knowledge or ano ba yung nalalaman ko regarding a little bit of law. So, yan lang po mga kaibigan. Ang kanyang tanong mga kaibigan, may habol ba siya sa mga kanilang ari-arian at sa pira ng kanyang husband na kung saan sila po ay naghiwalay ng matagal na panahon, no? It's almost 17 years, no? Na hiwalay na ho sila. As long as, ma'am, as long as po na kayo po'y kasal, na hindi po kayo na anal, no? Meaning walang annulment ang nangyari po sa inyo, nagpabilin or naa ang inyong kasal, meaning naa kay habol, na kay katungod sa tanan ninyong ari-arian. Kung as long as na wala mo ano sa agreement or yung tinatawag nating prenuptial agreement na either separation of property ganon, kung wala mo yung mga ingon ana ma'am, mabilong na siya during that time nga na-establish ninyo na nga property ninyo during sa inyong kasal nga nag-ipon pa mo, that is considered as a conjugal property or absolute community property of gain. So meaning na adyo kay katungod anak tanan ma'am. As long as basta wala gyud na anal ang inyong kasal, no? Kay tanan manggod ma'am, sir, naadjud tay katungod. Even kitang husband, naatay katungod ngadto sa property usab sa atong asawa. Basta wala lang mo'y gipirmahan nga mga agreement regarding on that three kinds of property, no? Na kung saan ay pirmahan ninyo dito sa abogado, ganon. Pag wala gani ma'am, sir, considered as a absolute community property of gains or conjugal property ang tawag ni ana ma'am, basta walay separation of property nga agreement nga nahitabo. So naa kay habol ma'am 100%. Pero ang problema ana ma'am, 17 years na mo nga wala. So ano ba ang habol, no? Kay tanan man gyud na ay habol ma'am, no? Tanan nga butang, tanan nga sayop na ay naa gyud tay pananagutan. Pero pag ang babae gani ang nibiya sa tugkaran or sa bakuran ng inyohang gipundar, siguro maulaw pug ka, no? Maulaw ka. Pero ang lalaki dako gid kayo habol, no? Gibiyaan mo. Kay naa man gud tay gitawag og obligado tatanan according to the law. Obligado ta nga tanan nga muhatag og suporta labi na dito sa imong asawa. Bisan wala pa mo'y anak. Naa na siya. Dili na siya ma'am, dili na siya ingon nga wala. Naa gyud na siya. Under of our family code, gitawag na siya I think itawag na siya alimony, no? Alimony na ana siya under of our family code. So kindly adto na lang mo sa inyong lawyer kung gusto ka ma'am
Kung gusto ka, kung wala ni hatag gid na imong bana sa imong paili na adto ka sa Women's Day sa ato ang Philippine National Police. Mag-file ka dito og bawsi. Gusto ka. So that's why ang balaod karon is pabor gyud sa mga babae sa garan. So inana na siya, ma'am. Kailangan, ma'am, sir, masabtan na to. In order for us to have a concrete idea or concrete nga kahibalo regarding sa balaod, go to your lawyer and ask unsay dapat buhaton. No? Inana na siya. Because ako dire, limited lang ko nga mutubag because in the first place, I am not a lawyer and also I am not an expert about law. So, go to the lawyer. So, thank you so much at maraming salamat for those people who are subscribing our YouTube channel and following our Facebook page here.